Ang shadow, ito ang tawag ni Carl Jung na mga parte ng sarili mo na itinago mo, itinulak palayo o ayaw mong aminin na sa iyo mismo nanggagaling. Dito nagsisimula ang lahat, hindi sa kung sino ka sa harap ng ibang tao, kundi sa mga bahagi ng sarili mo na pinili mong huwag tingnan. Isipin mo to, habang lumalaki ka, unti-unti mong natutunan kung ano ang okay at kung ano ang hindi okay. Pinupuri ka kapag maayos ka, mabait at sumusunod sa kanila. Pero kapag nagpakita ka ng galit, inggit o kahit lungkot na hindi komportable para sa iba, napapansin mo agad na hindi nila yon tinatanggap. At doon may nangyayari. May mga emosyon at ugali na hindi naman nawawala sa iyo, kundi pinipili mo lang huwag pansinin. Inilalagay mo sa loob. Dito nabubuo ang shadow. Pero heto ang tanong, kapag may itinago ka, nawawala ba talaga? Hindi. Nandyan lang yon. Tahimik pero may buhay. Unti-unting lumalaki sa likod ng kamalayan mo at dahan-dahang naaapektuhan kung paano ka mag-isip, kumilos at makaramdam. Minsan, bigla ka na lang nakakaramdam ng kaba na hindi mo maipaliwanag. Minsan, may galit na biglang kumakawala kahit maliit lang ang dahilan. Minsan, parang ikaw mismo ang humihila pababa sa sarili mong plano. Hindi ito nagkakataon lang. Ito ang shadow na kumikilos. Hindi siya masama sa mismong kalikasan niya. Sa totoo lang, may dala rin siyang lakas at potensyal. Pero hanggat hindi mo siya kinikilala, kumikilos siya nang hindi mo napapansin. At doon nagsisimula ang paulit-ulit na cycle. Pare-parehong emosyon, pare-parehong pagkakamali, pare-parehong sitwasyon na parang hindi mo matakasan. At ito ang bagay na madalas iwasan ng karamihan. Hindi lang ikaw yung bersyon ng sarili mo na gusto mong ipakita. Hindi lang ikaw yung maayos, yung kontrolado. Ikaw rin yung mga bagay na ayaw mong aminin. At habang mas iniiwasan mo yon, mas lumalakas ang epekto nito sa iyo. Ang pagharap sa shadow ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi rin ito tungkol sa pag-alis ng mga bagay na ayaw mo sa sarili mo. Ito ay tungkol sa pagiging buo sa sarili. Sa pagtanggap na lahat ng emosyon, galit, inggit, takot ay bahagi ng pagiging tao. Dahil kapag hindi mo sila kinikilala, sila ang kikilos para sa iyo. Sa susunod na bahagi, mas makikita mo kung paano eksaktong naaapektuhan ng shadow ang araw-araw mong emosyon at mga desisyon sa paraang madalas hindi mo napapansin. Ngayong malinaw na kung ano ang shadow, ang mas mahalagang tanong naman ay ito. Paano siya kumikilos sa buhay mo araw-araw? Hindi ito konsepto lang. Hindi ito ideya na nasa isip lang. Kumikilos ito sa bawat emosyon na nararamdaman mo at sa bawat desisyon na ginagawa mo. Mula pa noon, may mga emosyon ka ng piniling itago. Ito yung mga galit, inggit, takot. Mga bagay na hindi madaling ipakita. At kahit hindi mo sila pinapansin, nandyan pa rin sila. Parang nakaimbak na enerhiya. At kapag dumating ang tamang sitwasyon, bigla silang lalabas.
minsan hindi mo inaasahan. Halimbawa, may nagsabi lang ng simpleng bagay, pero iba ang epekto ng pagkasabi sa'yo. Bigla na lang nagiging mas malalim ito para sa'yo. Mas matindi ang epekto sa damdamin mo. O kaya may nakita kang tagumpay ng iba at imbes na ma-inspire ka, may kumikirot sa loob mo. Hindi mo agad may paliwanag, pero may pinanggagalingan yon. At ang totoo, karamihan sa emosyon na akala mo biglaan, matagal na pala nilang hinihintay ang mismong pagkakataon na iyon. Ito ang sinabi ni Jung. Kapag hindi mo ginagawang malinaw ang nasa loob mo, ito ang magdidikta ng direksyon ng buhay mo. At iisipin mo itong tadhana mo lang. Ibig sabihin, habang hindi mo kinikilala ang shadow mo, hindi ikaw ang may hawak ng reaksyon mo. Ito ang dahilan kung bakit may mga sandaling parang nawawala ka sa kontrol. Yung alam mong mali yung ginagawa mo, pero ginagawa mo pa rin. Yung alam mong hindi dapat ganon ang reaksyon mo, pero hindi mo mapigilan. Hindi ito dahil mahina ka. Ito ay dahil may bahagi sa iyo na hindi mo pa nakikilala at siya ang kumikilos. Kapag hindi pinapansin ng shadow, parang may mga hiwalay na puwersa sa loob mo. Kumikilos ito ng kusa at doon nagsisimula ang paulit-ulit na pattern. Parehong klaseng relasyon, parehong problema, parehong pagkakamali. At kahit anong gawin mong pag-iwas, parang bumabalik at bumabalik. Hindi dahil malas ka, kundi dahil may bahagi sa loob mo na hindi mo pa nabibigyan ng pansin. Ganon din sa mga desisyon mo. Hindi lang ito based sa logic o plano. Sa maraming pagkakataon, ito ay may halong takot, inggit o mga lumang karanasan na hindi mo pa nahaharap. Kaya minsan, pinipili mo ang bagay na hindi naman talaga para sa'yo. O iniiwasan mo ang pagkakataon na makakatulong sana sa'yo. Hindi mo napapansin, pero may humihila. At habang iniisip mong kontrolado mo lahat, may bahagi ng isip mo na tahimik na gumagawa ng sarili nitong direksyon. Mas lumalakas pa ito kapag patuloy mong hindi pinapansin. Parang bagay ito na kinukulong. Habang mas pinipigilan mo, mas naiipon ang lakas. Hanggang sa isang punto na hindi na ito mapipigilan. Doon lumalabas ang matitinding emosyon. Yung tipong hindi mo na makilala ang sarili mo sa mga ginagawa mo. At pagkatapos mo itong gawin, may kasunod na tanong. Bakit ko ginawa yon? Ito ang epekto ng shadow na hindi mo pa lubos na nakikilala. At hanggat naniniwala ka na kontrolado mo ang lahat, nang hindi mo muna tinitingnan ang bahaging ito ng sarili mo, nasa isang ilusyon ka. Dahil ang hindi mo tinitingnan, siya ang may mas malakas na impluwensya. Pero may magandang balita. May paraan para matigil ang cycle na ito. At nagsisimula ito sa isang bagay. Pagiging gising sa katotohanan. Pagtingin sa mga pattern. Pagkilala sa mga paulit-ulit na emosyon. At pagtanggap na may mga bahagi sa sarili mo na matagal mo nang hindi pinapansin. Hindi ito madali, pero ito ang unang hakbang para unti-unti mong mabawi ang hawak mo sa emosyon at mga desisyon mo. Sa susunod na bahagi, may isang mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan. Ang mask na suot mo araw-araw at kung paano nito
lalo pang pinapalakas ang shadow sa likod. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Para maintindihan kung bakit mas lumalakas ang shadow, kailangan mong tingnan ang isa pang bahagi ng sarili mo, ang persona. Ito ang bersyon mo na ipinapakita mo sa ibang tao. Ang imahe na hinubog mo para tanggapin ka, respetuhin ka, o magustuhan ng ibang tao. Hindi ito kasinungalingan, pero hindi rin ito ang buong ikaw. Simula pa lang, napansin mo na kung anong ugali ang okay sa mata ng iba at kung alin ang nagdudulot ng hindi magandang reaksyon. Kaya natural lang na piliin mong ipakita ang mga katanian na mas madaling tanggapin at ilayo yung mga hindi. Unti-unti nabubuo ang persona, parang armor, isang bersyon ng sarili mo na dala mo sa trabaho, sa kaibigan, sa kahit anong sitwasyon. Mukha kang maayos, mukha kang may kontrol, pero may kapalit ito. Lahat ng hindi mo isinama sa persona, napupunta sa shadow. Habang mas pinipilit mong gawing perpekto ang imahe mo, mas maraming bahagi ng sarili mo ang napupunta sa likod. At habang tumatagal, lumalaki ang pagitan ng kung sino ka sa labas at kung ano ang nasa loob. Dito nagsisimula yung tahimik na pagod. Yung pakiramdam na parang lagi kang may kailangang panindigan, na kailangan mong i-maintain ang isang imahe. At kahit hindi halata sa iba, may bigat na dala ito. Kasi habang pinapakita mo ang isang bersyon ng sarili mo, may ibang bahagi na patuloy na humihingi ng pansin. Minsan, lumalabas ito bilang kaba. Minsan, bilang lungkot na hindi mo maipaliwanag. Minsan, bilang galit na bigla na lang sumisiklab. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil may mga bagay kang matagal nang hindi pinapansin. Mas nagiging komplikado ito kapag masyado kang nakakapit sa persona. Yung tipong iniisip mo na iyon na talaga ang buong pagkatao mo. Na iyon lang ang dapat mong ipakita at iyon lang ang dapat mong maramdaman. Pero habang mas pinaniniwalaan mo yon, mas lumalayo ka sa totoong sarili mo. At mas nagiging madali para sa shadow na kumilos nang hindi mo napapansin. Dito nabubuo ang conflict. Sa isang side, may imahe kang gustong panatilihin. Sa kabila, may mga emosyon at ugali na pilit mong inilalayo. At habang pinipigilan mo ang isa, lalo namang lumalakas ang kabila. Parang dalawang direksyon na sabay kang hinihila. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mukhang maayos sa labas, pero sa loob may mabigat na dinadala. May mga taong laging okay sa harap ng iba, pero pag mag-isa na, iba ang nararamdaman. Hindi ito dahil nagkukunwari sila, kundi dahil may bahagi ng sarili nila na hindi nila pinapayag ang lumabas. At may presyo yun. Habang pinapanatili mo ang persona, naiipon ang laman ng shadow. At darating ang punto na hindi na sapat ang pagtatago. Lalabas at lalabas ito sa emosyon, sa desisyon, sa paraan ng pakikitungo mo sa iba. At kadalasan, hindi mo agad maiintindihan kung bakit. Kaya mahalagang makita ito.
hindi ikaw ang persona mo. Isa lang itong bahagi. Isang paraan para makibagay sa mundo. Pero hindi ito ang kabuuan ng pagkatao mo. At hanggat hindi mo kinikilala ang mga bahagi na inilalayo mo para mapanatili ito, mananatiling malakas ang impluwensya ng shadow. Ang solusyon ay hindi basta alisin ang persona. Kailangan pa rin ito sa ilang sitwasyon. Normal yun. Pero ang kailangan mong simulan ay bawasan ang kapit mo rito. Unti-unting maging totoo, hindi lang sa harap ng iba, kundi lalo na sa sarili mo. Tingnan mo kung ano ang mga bagay na pilit mong itinatago. Ano ang mga emosyon na ayaw mong maramdaman? Ano ang mga ugali na hindi mo matanggap? Doon nagsisimula ang pagbabago. Sa susunod na bahagi, mas magiging konkreto ito. Makikita mo kung paano mo makikilala ang shadow sa araw-araw mong buhay. Sa maliliit na reaksyon, sa mga sitwasyon na parang sobra ang dating, at kung paano mo ito haharapin nang hindi ka nadadala ng bigat nito. Ngayong malinaw na kung paano gumagana ang shadow at persona, ito na ang pinaka-importante. Paano mo siya makikilala at paano mo siya haharapin. Hindi mo kailangang pumunta kung saan man o ihiwalay ang sarili mo para makita ang shadow. Nandyan na siya, araw-araw sa paraan ng reaksyon mo. Sabi ni Jung, lumalabas ang shadow sa mga sandali na nadadala ka ng matinding emosyon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang hanapin ito ng malayo. Kailangan mo lang itong mapansin. Halimbawa, may isang tao sa paligid mo na sobrang hindi mo gusto. Simpleng kilos lang niya, mabigat agad ang dating sa'yo. Hindi tugma yung reaksyon mo sa sitwasyon. Diyan pumapasok ang projection. Yung bagay na kinaiinisan mo sa kanya, posibleng bahagi rin yon ng sarili mo na hindi mo matanggap. Isa pang halimbawa, may mga taong tingin mo mahina dahil emosyonal sila. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, baka ikaw mismo matagal mo nang inilalayo ang sarili mo para maging sensitive. Kaya kapag nakikita mo sa iba, naiirita ka. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa hindi mo ito matanggap sa sarili mo. Ganito rin sa inggit. Kapag may nakita kang umaangat at may kumikirot sa loob mo, madalas hindi lang ito tungkol sa kanila. May mga bahagi pa sa'yo na may gustong maabot sa buhay, pero hindi ka kumikilos para harapin ito. Marami pang ibang anyo ang shadow. Merong sobrang konsensya kahit maliit na bagay. Meron din selos na hindi mo maipaliwanag. Pag-iwas sa mga bagay na alam mong mahalaga. Pagpapaliban ng mga mahalagang desisyon. Takot na hindi tugma sa sitwasyon. Hindi ito basta nagkataon lang. Lahat ng yan ay pwedeng senyales na may bahagi sa loob mo na naghahanap ng pansin. Pati sa panaginip, lumalabas ang shadow. Paulit-ulit na panaginip na hinahabol ka, nawawala ka, o may madilim na presensya. Karaniwan, may gustong ipakita ang isip mo na hindi mo pinapansin kapag gising ka. Kahit sa katawan mo, meron din mga signal. Tension, pagod na hindi mawala, bigat na hindi maipaliwanag. Hindi lang ito pisikal. Minsan, epekto ito ng mga emosyon na pinipigilan mo. Kaya ang unang hakbang ay simple lang, pero hindi ito madali.
maging tapat sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga bagay na sobrang nakakainis para sa akin kapag tinitignan ko ang ibang tao? Anong emosyon ang madalas kumokontrol sa akin? Anong ugali ang ayaw kong makita sa sarili ko? Ano ang pilit kong inilalayo para mapanatili ang imahe ko? Hindi ito komportableng proseso. Nakakahiya, nakakatako, may pag-aatubili, at normal yon. Sa pagharap sa shadow, may mga yugto kang dadaanan. Una, pagtanggi. Yung normal na pagnanais na bigyang katwiran o baliwalayan ang nakikita mo. Pangalawa, pag-iwas. Yung pakiramdam na ayaw mong tanggapin ang mga lumalabas sa sarili mo. Pangatlo, pagtanggap. Unti-unti mong kinikilala na bahagi yon ng sarili mo. At panghuli, pagkakaisa. Dito, unti-unti nang nababawasan ang impluwensya ng shadow sa iyo. Ito ang importante. Hindi ito isang proseso lang. Hindi mo matatalo ang shadow. Ito ay habang buhay na pagharap sa sarili mo. Habang mas nagiging mulat ka, mas nababawasan yung automatic mga nareaksyon. Mas nagkakaroon ka ng pagitan sa emosyon at sa kilos mo. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Pero habang ginagawa mo ito, may isa pang bahagi na lalabas. Mas malalim pa. Ito ang tinatawag ni Jung na archetypes. Mga pattern sa isip na hindi lang galing sa personal mong karanasan, kundi bahagi ng mas malawak na karanasan ng tao. Ito ang 4 sa pinakakaraniwang lumalabas sa bahaging ito. Anima at animus. Ito ang panlalaki at pambabaeng aspeto sa loob ng bawat tao. Habang hinaharap mo ang shadow, lumalabas ang mga imahe o emosyon na konektado dito. Madalas sa panaginip o sa relasyon mo sa iba. Halimbawa, maaari kang ma-attract o ma-trigger sa isang tao dahil may kinakatawan siyang bahagi mo na hindi pa buo at ito sila. Pagkatao. Ito ang mas kabuuang aspeto ng pagkatao mo. Kapag lumalabas ito, may pakiramdam ng direksyon. Pero kasabay nito ang matinding tanong, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ang gusto ko? Hindi ito madali, pero bahagi ito ng pag-aayos ng loob mo. Mapanlin lang, ito yung bahagi na kayang lokohin ka. Kapag pakiramdam mo okay ka na parang mas nakakalayo ka na sa buhay, madalas dito siya pumapasok. Pinapalaki nito ang ego mo at dahan-dahan kang inililihis. Parang bitag na hindi mo agad napapansin. Kaya mahalaga ang pagiging matatag. Habang mas lumalalim ang proseso, mas kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Walang madali ang paraan dito. Pero may mga paraan para tulungan ang sarili mo. Pwede kang magsulat ng nararamdaman mo. Obserbahan ang reaksyon mo araw-araw. Pansinin ang mga panaginip mo. Maglaan ng oras para mag-reflect sa buhay. Gamitin ang relasyon mo sa iba bilang salamin. Sa bawat yugto ng iyong kamalayan, unti-unting humihina ang impluwensya ng shadow. Hindi siya nawawala, pero hindi ka na niya basta dinadala. Mas nagiging malinaw ang kilos mo. Mas nagiging totoo ang mga desisyon mo. At unti-unti, mas nagiging buo ang pakiramdam mo bilang isang tao. Sa susunod na bahagi,
makikita mo kung bakit sulit harapin ng prosesong ito at kung paano nito binabago ang paraan ng pagharap mo sa buhay. Pagkatapos ng lahat ng mga natalakay natin, natural lang na itanong, sulit ba talaga harapin ang mga ito? Kung iisipin mo, bakit mo pahaharapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan? Ang sagot, simple lang pero mabigat. Dahil dito nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi ka magiging perpekto pagkatapos mong harapin ng shadow. Hindi mawawala ang galit, inggit o takot. Pero may malaking pagkakaiba. Hindi ka na nila basta-basta nakokontrol. Halimbawa, ang isang tao na dati madaling magalit, kapag dumaan sa prosesong ito, hindi ibig sabihin mawawala ang galit. Pero matututo siyang makita ang pinanggagalingan ng mga galit habang nangyayari ito. Hindi na siya agad nakokontrol. Nagkakaroon ng pagitan. At sa pagitan na yon, dun pumapasok ang pagpili kung papasok ka pa ba sa mga sitwasyon na di maganda. Ganon din sa takot. Dati, iniiwasan mo ang mga sitwasyon dahil sa kaba o pagdududa. Pero habang mas nakikilala mo ang sarili mo, unti-unti mong naiintindihan kung saan nanggagaling yon. At dahil doon, hindi ka na agad aatras. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil hindi ka na nito pinapatakbo. Ito ang tunay na lakas. Hindi pagiging manhid, hindi pagiging laging okay, kundi pagiging mulat habang nararamdaman mo ang lahat. Habang kinikilala mo ang mga bahagi ng sarili mo na dati mong itinatago, may nangyayari sa sarili mo. Parang may lakas na bumabalik sa'yo. Yung enerhiya na dati mong ginagamit para magtago, na yon, nagagamit mo na para kumilos ng mas natural. Mas nagiging totoo ka. Hindi ka na basta sumusunod sa imahe na kailangan mong panindigan. Mas naaayon ang kilos mo sa kung ano talaga ang nararamdaman at iniisip mo. At dahil dun, mas nagiging buo ang pakiramdam mo. Hindi ka na nalilito. Hindi ka na laging may iniiwasan sa loob. Mas nagiging matatag ka sa harap ng problema. Mas hindi ka agad nadadala ng mga emosyon mo. Mas nakikita mo ang sarili mo ng mas malinaw. At isa pa sa pinakamahalaga, hindi mo na kailangang ibato sa iba ang mga bagay na hindi mo matanggap sa sarili mo. Mas nagiging maayos ang pakikitungo mo sa tao. Mas nagiging totoo ang koneksyon mo sa kanila. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil mas kilala mo na ang sarili mo. Pero tandaan mo to, hindi ito isang beses lang na proseso. Hindi darating yung panahon na sasabihin mo, tapos na. Habang nagbabago ka, may mga bagong bahagi ng sarili mo ang lalabas. May mga bagong bagay na kailangan mong harapin. At okay lang yon. Dahil habang tumatagal, mas nagiging handa ka. Mas nagiging matatag ang loob mo. Mas nagiging malinaw ang pagtingin mo sa buhay. Ang pagharap sa shadow ay hindi madaling daan. Pero ito ang daan papunta sa mas totoo na bersyon ng sarili mo. Sa huli, hindi mo layunin
na alisin ang shadow. Ang layunin mo ay makilala ito at hindi na hayaan na ito ang magdikta ng direksyon ng buhay mo. May isa pang bagay na kailangan mong maintindihan tungkol sa prosesong ito. Kapag sinimulan mong makita ang mga bahagi ng sarili mo na dati mong iniiwasan, hindi mo na ito basta-basta makakalimutan. Hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong paraan ng pagtingin sa sarili mo. Yung imahe na buo mong pinaniwalaan, unti-unti itong nagbabago. At sa lugar na ito, may mas malinaw na katotohanan na lumilitaw. Hindi ka lang mabuti. Hindi ka lang kontrolado. Isa kang buong tao. May liwanag at may dilim. At habang mas tinatanggap mo yon, mas nagiging malaya ka. Pero kung pipiliin mong iwasan ito, may kapalit din. Mananatili ang parehong pattern, parehong emosyon, parehong sitwasyon na parang paulit-ulit na bumabalik. Maaring mukhang maayos sa labas, pero sa loob may hindi na ayos. Kasi ang mga bagay na hindi mo hinaharap, hindi sila nawawala. Naghihintay lang sila. At habang tumatagal, mas lumalakas ang impluwensya nila sa kilos mo, sa desisyon mo, sa direksyon ng buhay mo. Sa kabilang bahagi, yung mga taong pinipiling harapin ang prosesong ito, hindi sila nagiging perpekto, pero nagiging mas matatag sila. Mas hindi sila basta-basta nadadala ng emosyon. Mas hindi sila madaling maimpluwensyahan ng ibang tao o ng sarili nilang reaksyon. Mas nagiging totoo ang paraan nila ng pamumuhay. May tahimik silang kumpiyansa. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil kaya na nilang harapin ang kahit anong resulta. At doon nag-iiba ang lahat. Hindi sa mundo sa labas, kundi sa kung paano mo ito nararanasan. Kaya ang tanong na yon, ano ang pipiliin mo? Magpapatuloy ka ba sa dati mong nakasanayan? O sisimulan mong tingnan ang mga bahagi ng sarili mo na matagal mo nang iniiwasan? Hindi mo kailangang sagutin agad. Pero tandaan mo to, sa sandaling piliin mong harapin ang shadow, nagsisimula ang isang proseso na hindi mo na kayang baliwalain. At habang mas nagiging seryoso ka dito, may isang mahalagang bagay na kailangan mong matutunan. Paano manatiling matatag habang hinaharap mo ang mga bahagi ng sarili mo na matagal mong iniiwasan. Kasi hindi sapat na makita mo sila. Kailangan mong malaman kung paano ka hindi malulunod sa bigat nila. Sa susunod na video, doon natin pag-uusapan kung paano mo haharapin ang prosesong ito ng may kontrol at hindi